Hello, magandang hapon. Ako po Sir Trudes Ehan Santos Bautista, mas kilala sa pangalang Gigi. Ako po ay may asawa at 4 na anak. Shape, spiritual gifts. Ako po ay isang charismatic. At dahil po dyan, ako po ay naniniwala talaga sa kapangyarihan ng banal na espiritu na siya talagang nagbibigay ng lakas ng loob, ng tapang sa akin. No, so ako po ay kasama sa teaching ministry ng aming parokya, more po sa formation, sa babalangkas ng mga modules o program sa aming parish. So yan po yung aking core gifts at saka binigay din sa aking regalo ng banal na espiritu yung discernment at yung foresight. So yun po, yun ang palaging nagiging gabay ko sa aking pag-serve kay Lord. Heart naman, ito ho, ang aking puso talaga ay dun sa formation ng lay leaders. Yung pag-encourage, lalo na ho yung mga mahiyain, mabababang mga nagsisimulang leaders pa lang sa charismatic community o dun sa aming parokya. Yun ho ang palaging tinitingnan ko, yung mga mabababa, mga mahiyain, kasi mahiyain din ako, na sila ay tulungan na magpagamit at gumalaw sa ating Panginoon. Abilities. Ano ba yung abilities ko? Ako ho ay matyaga, analytic. Magaling po ako sa analysis, matyaga, at yan by work po, ako bilang auditor, more dyan sa systems and procedures, kung saan yung may problema, yun po. At sa service naman ho, yun, masasabi ko na madali akong makapaligaya ng loob yung mga mabababa. So yung personal relationship dun sa mga mahiyain at saka yung gift nga ho ng discernment. So yun ho na natutulungan ko paano yung ibang mga tao na mag-open up at maglingkod sa Panginoon. Personality. Naku, atin-atin lang to pero sasabihin ko na sa inyo. Ang sikreto ko, sa totoo lang ho, tomboyish ako. Nung bata ako, rebelde ako, kilos lalaki ako. No? At dahil lang nung nag-join ako sa charismatic, ako ho ay natulungan dahil sa aking devotion kay Mama Mary, naging ladylike na ako, bayinhin. Pero dati, brusko ako. Kaya minsan sa loob ko, brusko pa rin ako. Pero yung kaartihan, artistic lang ako. Pero talaga, yung loob ko talaga, yun, medyo may pagka-masculine po ako. Atin-atin lang yan. So, sa experience naman nagsimula ako noong 1979. Estudyante pa ako sa charismatic, tuno sa Cavite City. At dahil nung father ko ay isang military personnel, at nung nag-retire siya, lumipat kami dito sa Taguig, sa isang military reservation area na kung saan naghahanap po ako ng prayer meeting o doon sa Cavite City ho. May mga guests kami minsan doon sa prayer meeting namin ng mga ibang mga protestante na okay lang ho yan. Dito ho, pagdating ko ng Taguig, nasyak ako. Kasi dito tinitira, nag-aaway-away, tinitira yung mga Katoliko. So, naka-attend po ako sa Pentecostal, naka-attend ako ng born again, naghahanap po ako talaga ng prayer meeting. Pero kahit na ho ganun, alam ko na sa Cavite City pa lang, yung naugatan na po ako. Kaya hindi talaga ako na-sway na sumama sa kanila. So simula't simula pa lang ho, dahil nga bata, nagko-conduct po kami ng Life in the Spirit seminar sa mga provinces of Cavite, sa mga municipalities pala ho and cities ng Cavite province. Pero yung mga attendees po namin, mga mas may edad sa amin. So, yung experience ko pong yan, nadala ko ho, kasi nung dito sa parokya sa amin, naka-join na nga ko ng charismatic, at na kung saan yung mga elders, yung mga leaders, mga medyo mas matatanda sa akin ho, ganyan. So, andun din ho, ganun din ho, pagdating sa parokya, ako din ho yung naging pinakabatang PPC lay coordinator o president, yung term pa ho noong araw.
no? At yung mga kasama ko ho, yung medyo matatanda o matataas ang estado sa buhay. Ako simpleng estudyante lang. Pagkatapos ho nung nadala ko ho yung experience na yan. At nung ako'y napunta sa diocese ng Pasig, nabuo po, naging diocese po ang diocese of Pasig nung year 2003. At doon po nagkaroon ng election muna ng nominees, and then nagulat ho ako kasi sa grupo din ng charismatic na boto ho ako. Ako yung pinaka madaming boto. Tapos nung dinidiscern na tinanong yung mga pare, ganyan, ako din ho yung napili na atasan maging presidente. So, nung 2004 ko nabuo yung Council of the Laity. Hanggang ngayon po, hindi pa po ako napapalitan. Although tenor na po kami ng courtesy resignation nung nagkaroon kami ng pangalawang bishop. Yun ho. Pero ang masasabi ko, yung experience ko noon sa Cavite City ay nadala ko pala. Bakit ho? Kasi doon sa Diocese of Pasig, yung mga sinasabi ko nating mga matatanda ho sa akin, mga well-known family sa Pasig, ganon. At doon ho, na-experience ko ho kung paano manahan sa power ng Holy Spirit, kung paano makinig at i-lead sila para sumunod kami sa kung ano yung gusto, ano yung leading ng Holy Spirit, kahit na ho yung mga kasama ko is matatanda sa akin, mas matagal na naglilingkod sa simbahan. So hanggang sa napunta po ako doon dito sa Laico. So yun ho, na dapat pala kahit na matataas yung taong kasama mo, kung may nililid, may gustong sabihin ang Holy Spirit, gawin mo. At yun po yung talagang naranasan ko na manahan ka lang sa Holy Spirit, ganon, kahit na masabi mo ikaw yung bata na ang kaano mo, mga matatanda, matataas sa lipunan, pwede kang magsalita at makikinig sila, lalo na kung yan ay galing sa Holy Spirit. At yan din yung experience ko din ho, di 2004 pa nga po ako dito sa diocese. So nakakapag-work po ako sa mga parish priest, sa mga iba-iba pong ugali ng mga kaparian natin ho. Pero dun ho, na-train po ako na sumunod, mag-collaborate, makinig sa kanila. Pero ho, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magsasalita. So kahit paano ho, nakikinig din naman sila, binibigyan nila ako ng panahon o pagkakataong magsalita. Although minsan, siyempre kung ano pa rin masusunod, yung gusto nila, yun pa rin yung masusunod. Pero ibig ko sabihin ho, kung ano man ang pinapasabi sa'yo ng Holy Spirit, sabihin mo lang. So yun po. Thank you po.